akin pala, kaya tinawag niya na provisional immunity. Provisional immunity. Magkagaling sa akin, Opo. para malaman rin, huwag naman ninyo kung ano, o huwag niyo munang kung ano ginagawa nila. Pupunta ng POC, pupunta BIR, pupunta yung AMLA. Teka muna, magpa-apply ito eh. Opo. Ito yung proteksyon na hinihingi niya hanggang sa ma-approve na eventually yung kanyang aplikasyon. Walang sinasabi doon na kailangan kang magbayad o magbalik nung inaakala mo na nakunin ba't mo. Wala pa eh. Nag-iimbestiga pa lang tayo eh. Paano natin makukwenta kung ano yung babalik? Wala pa naman tayo sa estado na yun. Doon po sa anggulo na ang sabi naman nila, kasi selective ang sinasabi, parang may tinatago, merong pinipili, at ang gusto daw ay magsabi ng tell-all, wala dapat na itago. Pero pag pinapanggit siya, ka nasunod ko lang nagsimula na sila 2016 eh. Eh bakit daw pinapanggit? 2022 lang, hanggang sa kasalukuyan, parang may mga tinanggal doon na pangalan eh. Yun ang kanyang sworn statement. Opo. Wala akong magagawa. Ang sinasabi ng aming bagong Senate President, meron daw nagbulong sa kanya na inedit na rin sworn statement. Ito ang medyo mabigat na tanggapin yung pagpaparatang na gano'n. May pumulong daw na taga Blue Ribbon Committee. Paano kaya kung malaman niya ang katotohanan na hindi naman alam ng Blue Ribbon Committee na mayroong sworn statement na lalabas nung araw na yun? Yung sworn statement na yun, direktang ibinigay sa akin. Opo. Hindi alam ng Blue Ribbon Committee. Paano mo sasabihin na inedit? Sino mag-edit? Diretso pumunta sa akin. Yun pa. Ako nag-edit. Yung araw na yun, binigay, magsisimula na kami. Doon mismo sa hearing. Hindi naman to sa hearing. Basta kailangan ilang oras na yun bago kailangan makuha ko. Kung pagkatapos sasabihin nila, meron nag-edit. Ito yung nakikita kong parang hindi na tama eh. Kung mo pa sinabi niya na congressman ang naging kasama niya, naka-transact niya, ibig sabihin hindi na totoo. Kung mo ba wala siyang sinabi na senador, hindi na totoo yung sinabi niya. Doon sa House of Representatives, kung titingnan ninyo, ang pinaniwalaan naman nila, ang gusto pa paniwalain, ay yung sinasabi naman Nung Bryce Hernandez na pumunta naman sa amin. Nakikita mo, sinasabi nila na hindi kanya totoo yan sworn statement ng mga diskarya. Opo. Bakit nila pinresent yung Mayor Pico ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yun? Ano naman nung aming presidente na Senado ngayon, yung Vico Soto, di ba pamangkin? Pamangkin, yes po. O di may politika dito, di ba? Kaya mo lang ba sinasabi, kaya mo dinidiminish yung value nung sworn statement na yun? Dahil kalaban siya ng pamangkin mo sa politika. Kung ako